Hi guys! Katapos lang ni may diary magkudkod. So ngayon may daladala naman akong bote. Nagbenta muna tayo ng bote. Bote para pandagdag tayo. Baka makakasya to ng pambili ng manok. Hello guys, so pauwi pa lang kami. Pagod na si Jacob. Time check guys is 9 o'clock na po dito ng gabi. So nasundo ko sila kanina mga 8 o'clock na siya. Kaya lang may kaunting pinag-usapan lang kami dun sa bahay nila Ate Helen about sa vlog. So tinuruan ko sila ng kaunti ng pagbablog. So dahil gusto rin nila guys mag-vlog. So tinuruan ko sila ng mga kaunti. Pagtingin ng mga violation. Yung monetize na ba sila. So yun guys, nakakapagod. So natapos po yung interview kanina. Hindi naman asing interview kasi parang kasama ko lang sila sa park, nagkukwentuhan kami. So mamaya guys, ikwento ko sa inyo pag nasa bahay na ako. Pagkatapos ko silang pakainin, patulugin, at magbablog tayo. Mag-uusap tayo mamaya. Mag-uusap! Police is coming now. Ayan na, metro. Sakay kami guys. You sad? You miss mommy? You miss mommy? Uy, why you cry? I see you cry. Say hi! Hello guys, may Angel. So, yun, magandang gabi sa inyong lahat. At nandito na kami ngayon sa bahay. And sobrang hating gabi na dito guys. So, kailangan ko munang gumawa ng maikling video before ako matulog. Kasi nga, hindi ako nakagawa ng video kanina guys. Dahil nga po ako ay pumasok sa trabaho and sabay diretso sa panibago nating magiging client if magkasundo kami. So, nangyari na nga po interview. Anyway guys, si Daniel and si Jacob ay tulog na, napakain ko na sila and nalinisan ko na sila. So, yun. So, diretso na tayo sa ating pagbablog. Sobrang init. Sobrang init po talaga. So, kailangan namin ng electric fan talaga. Bumili kami ng electric fan na kahit maliit lang. Pang hindi man tutok yung hangin sa amin, pero kailangan nasa taas yung hangin para lumamig ng konti yung sa loob ng kwarto. So guys, ikwento ko lang sa inyo yung nangyari kanina po doon sa pagpunta ko doon sa park sa interview. So ganito, dalawa silang doon na magkaibigan. So baka silang dalawa yung pa-babysit. Kaya lang yung si ma'am yung unang-una na nagtawag sa akin sa August pa ako magsisimula sa kanya. So August pa nila kailangan. So as of now hindi pa ngayong kasi nga wala daw siyang work at kaya niyang alagaan yung anak niya. Pero by August, mag-start na siya mag-work again. Silang dalawa mag-asawa. So, kailangan mag-start na ako sa kanya. So, nag-usap kami about dun sa sahod. Parang medyo mababa yung kanyang offer sa akin. Kasi nga sabi niya, hindi naman daw sila ganun ka-rich para pasahod ng sobrang taas. Kasi tinanong niya ako kung ano yung expectation ko about sa salary. So, sinabi ko yung totoo ng kalakaran dito. Sabi ko, pag gusto nyo talagang magpa-babysit, so normally, ang katulad naming resident ay nasa 1,000 euro. So, kung kaya nyo, edi go. Kung hindi naman, pwede natin pag-usapan kung kakayanin. Kasi hindi naman ako po pwedeng mag-focus sa kanila ng ganong amount lang. So, maliit lang, hindi mo po pwede guys. So, kahit sabihin makakasurvive that amount, pero hindi ka makakaipon, hindi mo pwede. Kailangan maging wise tayo, guys. So, yun, bali, mag-ano ulit kami by WhatsApp. And then, si ma'am, yung number 2 is, hindi naman niya ako in-interview. Bali, nagbe-base lang din siya dun sa usapan namin. So, nag-close deal na kami na August, mag-start ako sa kanya. Pero baka daw kailanganin niya ako, mga halimbawa, i-message niya ako or tawagan na kahit hindi pa August, magpa-babysit siya sa akin. So parang ang lalabas ay parang tinatanong niya ako kung anong gusto ko raw ba na regular na trabaho talaga.
So, ang offer niya is Monday to Friday, 7 to 8 hours from 9:30 to 5:30 or 9 o'clock to 5 or to 4. Ganun yung offer niya sa akin. Or pwede din daw akong pumasok sa kanya ng 10 o'clock ng umaga. Guys, ano sa tingin nyo? Ang baba kasi ng offer niya sa akin, guys. Ang offer niya sa akin is 750 euro. So, mababa po yun sa akin sa katulad kong resident dito na hindi naman binabayaran yung tax ko. So, pag parang gusto niyang bayaran daw yung insurance ko, yung tax ko. So, ang gusto ko kung babayaran niya yun, i-opera niya sa akin ng mga 850 euro or 900 euro. Patos ko na yun. So, hindi pa man kami nagtatapos talaga. Pero okay na yung usapan namin by August. So, kakausapin niya yung husband niya about doon sa usapan namin kung magkakaigiba or hindi. So, yung guys, yan, nakakwento ko na sa inyo kung ano yung nangyari kanina. Nakita ko yung bata, 1 taon at kalahati. Hindi pa masyado nagsasalita yung bata, isang babae at isang lalaki. So, kailangan mo siyang gabayan kasi parang at his age, parang hindi siya ganun dapat nagsasalita na yun eh. And also, dapat yung lakad niya is hindi na nagtitiptoe, parang, parang may something lang. Hindi ko lang alam So, sabagay hindi ko pa naman naalagaan yung bata. So, ito guys, and ito yung malupit na ikukwento ko sa inyo. Ang lupit guys. So, natatandaan ko yung message ni May Angel. Ito, panoorin, ito. Ito yung message niya na parang na-inspire ako sa kanya. Yeah, ito. Yun, so guys, nabasa nyo yung message na yun. Yung comment na yun ni kabayan, ni sis, ni ma'am. So, ito yung talagang parang ginulat ako ni God na may nag-message sa akin. 'Di ba si Emma, nag-message sa akin, nagulat ako kung bakit bigla nag-message sa akin si Emma, yung dati kong client. Di ba may stay-in na silang Nepali? So, nakwento niya lang sa akin, di sila nagkasundo noong Nepali. Ilang buwan lang sa kanya yun. Parang pinabalik yata nila ng Nepal kasi parang sabi niya na hindi man niya sinabi yung detalye kasi ayaw ko na magmarites. Sa kanila na lang yun. Pero siya yung nagkwento sa akin, sabi niya parang may hindi man sinabi na totoo sa kanya yung Nepali kaya hindi maayos yung papel ng Nepali, hindi mapapelan. So, ang nangyari is pinauwi daw nila pero hindi ko alam kung ano ba yung totoo. Siyempre, amo yun at iba naman yung kwento ng Nepali. Hindi ko rin alam. Hindi ko makilala yung Nepali. And guys, ito pa yung malupit. Biglang may nag-message sa akin na isang taga-ron din, malapit lang sa bahay ni Emma at itong client ko na yung regular client ko ngayon na pauwi na ng Lebanon. So, nag-message sa akin, sabi niya, "Hi Rona, my name is da. Yan, hindi ko na sabihin sa inyo. So, I got your number from my neighbor. Nirecommend pala ako ni Amo. Nirecommend ako. Siyempre, kung hindi ka maganda ang performance, kung hindi man maayos yung trabaho mo, hindi ka niya nire-recommend sa mga kaibigan niya, di ba? So, nirecommend ako ni Amo. And, hindi ako nag-aas ng offer. Siya yung nag-offer sa akin ng sahod. Tinatanong pa niya kung okay na ba tong ganito. So, inopera niya ako guys ng 4,500 lei. 5 to 6 hours ang trabaho, Monday to Friday. So, tinanong ko kung ano yung duty ko, ano yung gagawin ko. So, sabi niya sa akin, gusto ko lang na mag-prepare ka ng food sa amin. 2 meal daw a day. Isang meal, isang soup. Basta 2 meal a day. And then, cleaning, ironing, cleaning, yun lang yung tatlo. So, hindi ka naman pwede mag-iron araw-araw eh. Siyempre, ano mo yun, tawag doon, ikaw na ang bahala kung anong araw ang iron. Katulad ng trabaho ko dito sa client ko guys, dito kay na ma'am. So, ganun ang mangyayari guys. So, sabi ko kay ma'am, ano niya mag-chat, gusto niya talaga niya ako mag-start. Sabi niya, kailan mo gusto mag-start? Guys, may angel, nagulat ako. Yung sahod na offer sa akin itong bagong client na nirecommend ni ma'am, mas malaki pa yung offer niya kaysa dito kay yung amo ko ngayon na present.
So, inoperan ako ng 4-5. 4-5 guys, 4 to 6 hours, 5 to 6 hours, pero gagawin ko lang yung 6 hours para meron pa akong extra na time pumunta kay Emma, saka kay engineer. Parang, parang God will find the ways guys. God will provide. Hindi ko na iniisip, naalala niyo yung live ko sa inyo guys na sabi ko sa inyo na hindi ko na iniisip kung ano yung mangyayari bukas. Hindi ko na pinaplano yung buhay ko. Hindi ko na pinaplano ang lahat. Si Lord na bahala. Siya na yung bahalang mag-plan sa akin. So, guys, tingnan nyo, may angel. Tingnan nyo, may angel ang nangyayari na hindi ko pinaplan yan na biglang may taong kakatok sa aking messenger na ooperan ako ng ganitong sahod. At malay mo na magustuhan niya ang luto ko. Expert naman ako sa pagluluto. Malay mo bigla niyang taas na ng 5,000. So yung ano po kasi, yung 4,500 lei is parang 900 euro na yun. 900 euro na yun. So sasabihin ko rin sa kanila na bayaran na rin yung aking bus for transportation. Sabi ko sa kanya, ma, much better na mag-usap tayo ng personal. Kasi nga po, pupunta ako dyan bukas. Mag-work ako dyan sa isang bahay dyan sa New Point. May angel. Thank you, thank you, thank you. So may angel, maraming salamat sa prayers nyo. Alam ko na isa kayo sa dahilan na to kasi nga pinag-pray nyo ako about sa trabaho ko. And marami tayong offer na trabaho. Hindi na tayo naghanap kusa silang dumating. So mamimili lang tayo kung alin yung suwak sa trabaho natin. Itong babysitting, ang trabaho is 7 to 8 hours. So, either 9:30 to 5:30. Ito naman, itong sa New Point ko ay 5 to 6 hours. From 10 o'clock daw to 10 to 4. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ganun. 10 to 3. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 10 to 3 or 10 to 4. Ganyan. So, kung mag 10 to 3 lang ako, kayang-kaya kong kunin si Jacob sa school. Diba? Guys, naano nyo guys yung parang na-amaze, parang Lord, thank you Lord. Naano nyo ako guys, hindi ako makapaniwala talaga. Salamat sa prayer nyo guys. Basta na-inspire talaga ako, nagulat ako dun sa kinoment ni ate. Parang nangyari. Salamat po ma'am, salamat po. Diyos ko, grabe guys. So, hanggang dito na lang guys. Hindi talaga ako guys makakatulog nang hindi ko nakukwento sa inyo ang nangyari ngayong araw na to. I'm so excited talaga na ikuwento sa inyo ang nangyari ngayong araw, no? Parang ginulat ako, parang siguro inano ako ni Lord na pinapagpahinga lang kita. Tama yung sabi nyo na baka kaya nangyari na itong amo ko hindi ako pinapapasok or dahil si Lord na gumagawa ng way para makapagpahinga ang katawan ko, i-rest ko yung katawan ko kasi bibigyan niya ako ng panibagong trabaho. Guys, grabe, parang kaya sabi ko excited akong ikwento sa inyo, may angel yung nangyari sa aking araw na to. Sobra. Ako man naawa ako sa anak ko, 2 anak ko kasi nga 'di ba pinaalaga ko sila. 100 lang yung kita ko, mas malaki pa yung sahod nung pinag-babysit ko na 150. 250 lang guys yung kinita ko ngayong araw. So binayaran ko ng 150 yung babysitting. So binayaran ko ng 150 yung nag-babysitter kay Jacob at kay Daniel. So may tira pa akong 100. Okay, minus na natin yung pag-taxi ko, pero huwag na natin isipin yun. Kasi sasakit lang ulo mo. Mas importante may 100 ako. Ayun na yun, may pambili ako ng gatas, manok. Ganyan, nagbenta pa ako ng bote kanina. So, tsada na. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong suporta kay May Diary, sa amin ng mga anak ko. Huwag sana po kayong magsawa at sana dumami pa po tayo, may angels. So sana may natutunan kayo sa araw na to. Sa dati, pakaramdam ko lubog na lubog ako. Parang ngayon, parang
inaano ako ni Lord, talagang ramdam na ramdam ko guys ang pagtulong ni Lord sa akin. Sobra, sobra guys. So yun, kaya lagi nyo lang tandaan guys, kung ano man yung problema nyo, kung ano man yung hindi nyo na kaya, kung ano man yung mga plano nyo na hindi naman nangyayari, huwag nyo nang planuhin guys. Ubayan nyo lahat kay Lord. Kasi si Lord yan ang gagawa ng way kung para sa'yo, para sa'yo, kung hindi para sa'yo. Ibig sabihin, hindi yan makakabuti sa'yo. So hanggang dito na lang guys. Good night. Yan, don't forget to like and share this video. Bye guys!